Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon po sa mga kuanggol ng mga vlogger makaabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Session sa katakala makaabayan, ang kanilang mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so syempre magkakabayan ko, before tayo mag-start, as usual, i-check muna natin yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila po itong tinatawag natin na mga keyboard wars magkakabayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official, meron siyang 88 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 48 na mga comments. Ingi Mentiza, meron siyang 42 na mga comments. Moonflower, meron siyang 26 na mga comments. Angeline Quiason, meron siyang 19 lahat ng mga comments. So, thank you so much po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin doon po sa ating mga viewers na mga silent dito sa ating channel, and also thank you so much doon po sa mga viewers na lagi pong nagsishare at lagi pong nagla-like ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casteliejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiscalante, Raset Rowell, and Biabay Bar. Pasalamatan natin yung nabigay sa atin ng super thanks doon po sa ating last vlog. Thank you so much kay Ma'am Johnny Armas from Sydney. Nabigay sa atin ng $5 Australian. Thank you so much. And also, i-greet natin ng happy 31st birthday kay John Angelo Magalyon. Siya po ang anak ni Sir Joseph Magalyon. Happy birthday! And also, happy 6th birthday kay Yuan Connor Galicia. Siya po ang apo ni Mima Daldet Pasamonte. Happy birthday! Siyempre, nandiyan rin po kasama natin yung lagi pong nauuna sa pag-comment dyan sa ating comment sections, ang ating po mga early birds. Hi to Moonflower, Joseph Magalyon, nandiyan rin po si Maria Mendeciplon, Agriculture, Joey Tevez, Amy Sarino, Leonardo Steliero, Eduardo Cartera, Brian Baltasar, Felipe Reyes, Maria Sara Tinkerbell. Hi to Feli Pilipina from Hawaii, USA, Ralis Carlinga, and hi to Erica Mapagmahal. Okay, so bakahabahan ko, how are you today? How is your morning? Okay ba ang ating gising ng umaga? Of course, I'm hoping na sana maganda ating gising ng umaga at saka meron tayong very good vibes at saka maganda ating aura ngayong umaga magkahabayan. At syempre, doon rin po sa mga hindi pa gumising, please, pakipindot naman po. Pakipindot po ang kailang mga puwet para gigising makaabayan. joke lang. So anyways, doon po sa mga doon po sa mga medyo inaantok pa, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painitin natin ang inyong mga umaga. Kasi nga makaabayan ko, I think tayo na pong lahat na nakita na po natin yung interview, yung full video interview ni Canton Ying doon po kay Felisa Makaabayan. Doon po sa pahayag ni Felisa, ang full video Makaabayan, iniisa-isa niya yung mga haters, yung mga bashers po sa ating gobyerno, kay Felisa, doon po kay PBBM Makaabayan. Yes, talagang iniisa-isa niya. Ang sabi pa nga niya, sa mga bashers, bring it on, honey.
Ang ganda talaga no yun, maganda po pagkasabi mga kabayan. Talagang agree ako doon. Bring it on mga haters. Saka Sir pahala sa inyo, kukurot sa inyo mga haters. Okay, so doon po mga kabayan, dahil nga napanood na po ng mga DD shit at saka ng mga haters po, mga anti-Marcos po ng pamilya Marcos, yung pahayag po ni Felisa na windang sila lahat mga kabayan. Ang kanilang mga argumento po doon po ng mga vloggers po doon sa kabilang kampo mga kabayan, abay hindi nila masyadong hindi kasi nila akalain po na ganun po ang sasabihin po ni Felisa. Hindi nila na predict mga kabayan kasi nga siyempre si Felisa, kitang-kita ho natin the way siya doon nag-answer po sa mga question po ni Katunying mga kabayan. Kitang-kita natin na talagang simple lang na tao, hindi siya maarte, well-mannered at saka talagang well-educated mga kabayan. Yan po ang nakikita ko kay Felisa. So doon po sa mga bashers, abay na windang makabayan kasi nga si Felisa bakit daw bumanat doon daw sa mga kanya mga bashers, doon po lalo na kay BP Sara makabayan kasi ayon po ng mga haters, ng mga kabilang kubol po ng mga vlogger makabayan, wala dang karapatan si Felisa na magsalita ng ganyan or pagsalitaan po ng ganyan si BP Sara makabayan. Bakit? Kasi ayon sa kanila, babasahin ko lang po. Meron kasi nag-comment. Siyempre, isa rin po sa ating mga viewer makabayan. Sabi dito, not appropriate. She doesn't have the right to use those kind of words to the second highest elected official of our republic and duly elected by the people. Sabi niya, she, FL, or First Lady, is just a wife of the president and not holding any position in the government. BP Sara deserves a highest respect. Abay, agree ba doon makabayan? Si Felisa, alam niyo po dito sa mga haters, mga anti-Marcos, si Felisa, nagsalita siya, not just, hindi po sa pagiging First Lady. Nagsalita siya bilang isang wife, makabayan. Bilang isang wife, karapatan niya at may right siya na magsalita dito ang kanyang or ilabas po ang kanyang saloobin kasi nga hindi niya na dito matake po yung mga paninira, yung mga bashing doon po sa mga ginagawa po dito na makabulusgan ng ibang kampo, mga DD sets na kung saan kasi nga noon ang expected niya makabayan, 'di ba, magkaibigan sila, talagang binigay dito ng trust po ni Felisa, yung siyempre si BP Sara makabayan, ibinigay niya yung trust doon. Pero ano nangyari? Nakita niya kasi si BP Sara makabayan na yung parang natuwa siya, talagang natawa siya dito nung time na po na sinabi po dito ni FPRD na bangag po si BBM. Di ba nakita ko yun sa kamera makabayan? Biglang natawa po si BP Sara. Doon kasi ito, nagalit po si FL Lisa makabayan. At saka siyempre, siya po isang asawa, normal lang po na siya dito ay masaktan. Pero dito kasi sa mga DD sets, hindi nila yan matake makabayan. Kasi of course, ang tingin nila kasi dito sa mga Duterte, abay okay daw ng mga tao, dapat respetuhin. Pero alam niyo po, ang tingin po ng ibang tao, ang tingin po ng taong bayan, mga Marcos, mga Pinklawan, mga Dilawan, ang tingin dito sa mga Duterte, talagang walang delikadisa at traitor po sa bayan makabayan. And aside from that, kasi gusto nyo makipagbardagulan at saka binabastos nyo ang aming First Lady, yung mga Duterte, sila po, yung mga Duterte, yung pong poon ninyo na hinangaan, isang manyakis at saka traitor makabayan. Diba? Kasi nga alam nyo po, mamaya ipapakita ko sa inyo, kasi nga siyempre, after po doon sa inirelease na po yung video po ni Katunying makabayan, siyempre si Maharlika, abay atat na atat kaagad. At saka kinuntak niya, ito pong si Sas, para sila po mag-collab makabayan. Nag-collab silang dalawa. Noong nakita ko na po, yung vlog po doon ni Maharlika, abay nanlait mga kabayan. Nilalait po nila si Felisa. Yes, at saka ang pangit nga pakinggan kasi sabi doon ni Hitad makabayan, si Felisa daw nung in-interview daw ni Katunying makabayan, para daw isang labandera na hindi daw nabayaran makabayan. Labandera daw na hindi nabayaran? Bakit? Teka lang, gunggong talaga eh. Bakit niya nasabi po na isang labanderang hindi nabayaran? Teka lang, sa ating mga kababayan dito na mga labandera, okay lang ba sa inyo? Tatawagan yung ganyan po ni Hitad o ni Maharlika? Parang wala sa ayos makabayan. Hindi maayos yung forma, hindi maayos yung mukha. Yun daw labandera na hindi daw nabayaran makabayan. At saka sila ng lait, pati po itong si Sas makabayan. So mamaya,
babalik ta rin natin sila. Gusto nilang bastusan, babastusin natin sila mga kababayan. Okay? At lalo na, ito pong si Jason sa gunggong talaga sumakay doon kay Hitan mga kababayan. Kung nalait man si Hitan at saka itong si Sas, pati rin si Jason sa ng lait mga kababayan, gunggong talaga eh. Kasi nga sumama, ginaya niya yung style po nila ni pambansang loyalista, si Kokoy, nanlait kasi yung gunggong na yon. Sila si Travelers, ng lait, nakita ko. Sila si Dada, ng lait mga kababayan. At saka pati rin isang, si Mr. Montero yata yun. Kasi nga, siyempre, alam niyo po si Sir Ivan, ang ating routine, kapag meron kasi mga big issue mga kababayan, sa mga pasabog po sa mga balita, siyempre, maglibot-libot kagayan si Sir Ivan. Tinitingnan ko kagad kung ano po ang kailang ginagawa doon. Alam na alam ko na meron silang sasabihin po ito na hindi maganda po at saka uutuin nila ang kailang mga viewers mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan. And also, nagpalabas po ng statement kasi nga ito, di ba, alam ho natin kahapon mga kababayan, meron kasing induction dito sa membro po ng PDP Laban. Siya nga pala, ang PDP Laban, hindi na po PDP Laban mga kababayan. Tinanggal nila yung laban. So, PDP na lang. Bakit Sir Evan? Baka siguro malas. Malas siguro mga kababayan, kaya tinanggal nila yung laban. PDP na lang daw. So nakita ko doon, kinuha nila si Ipi mga kababayan, yung artista. Kalimutan ng pangalan, basta Ipi siya mga kababayan eh. Siyempre, nandun po si Robin Hood, nandun po si Tolentino, at saka yung iba, si Bato, nandun mga kababayan. So induction of officers daw. So nga mga kababayan, may sinabi po itong si Digong na kung saan ito'y pambubudol na naman po. Ulitin ko lang po, ito po'y pambubudol. Bakit Sir Ivan? Kasi meron siyang sinabi doon na kung saan Bisaya, makaban Bisaya. Pero i-convert ho natin, alam ko po ito'y pambubudol at saka ginaya niya ang style po ni PBBM. Kasi ang sinabi niya makabayan, sabi dito, panahon na siguro nga kung si Inday ang magpresidente, sabihin ko sa kanya na Day, wala kasi tayong utang, wala tayong utang kabubuton, wala tayong utang na loob sa mga data, wala tayong basta kalang yung makabayan, yung wala man tayo utang kabubuton sa mga dato, wala tayong utang na loob doon sa mga may pera o sa mga mayaman. Unahin natin yung reforma sa lupa, reforma sa lupa. Unaha na yung reforma sa yuta. Ay ibig sabihin, unahin mo yung reforma po sa lupa. Bungkaga ng dato. Gusto niya i-dismantle daw yung mga mapera mga kababayan, yung mga mayayaman. At saka bigyan daw ng lupa yung mga tao. Nag-gets si mga kababayan, sabi niya siguro panahon na daw na sasabihin niya kay Inday kapag siya daw magpresidente, tatakbo bilang presidente, sasabihin niya sa kanya na dahil kasi daw wala tayong utang na loob doon sa mga mayayaman. Unahin daw niya na programa ni BP Sara ay yung mga dato, siguro yung mga lupa ng mga dato mga kababayan, yung mga lupa nila ibibigay daw doon siguro sa mga magsasaka, sa mga tao. Yun po'y klarong pambubudol mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Di ba alam mo natin yung latest issue doon po sa Boracay mga kababayan? Di ba binigyan niya ng lupa yung mga ate, yung mga katutubo doon? Pero yun po'y na problema, malaking issue. Bakit? Nagbigay nga ng lupa, ito pong si Eperade, doon po sa ating katutubo pong mga ate sa Boracay mga kababayan, pero meron pala yung may-ari. Diba? Kaya nga, kinansel yun ng gobyerno natin, ng DAR, Secretary, kinansel yun, kasi nga, siyempre, may right doon ang may-ari mga kababayan. Pero, siyempre, nisave sila ng ating gobyerno, ng Marcos admin, yung mali doon ni FPRD, itinama po ng Marcos administration. So, ang ginawa doon mga kababayan, nirelocate nila yung mga ating nakatutubo at saka binigyan nila ng lupa mga kababayan. Diba? So, sinave po dito si FPRD ng Marcos administration. Pero ang ginagawa dito ni FPRD, tira pa rin ng tira kay PBB Makabayan. Walang hiya talaga eh. Walang utang na loob. So, isa pa. Tungkol po sa lupa po ni Kibule Makabayan. Mamaya pag-usapan natin yan kasi nga bodol na bodol po itong ginagawa ni FPRD. At syempre, marami pang iba. Alam mo po si Sir Ivan, marami itong binibutanto ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so syempre mga kababayan ko, unahin mo natin po sa pag-shoutout ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin yung mga Marcos loyalist. Nandiyan po yung kasama natin yung mga DDS na mga matitino,
nandiyan po kasama natin yung mga pinklawan, mga dilawan, at syempre, i-welcome rin po natin ang ating pong mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so I'm hoping po na okay ang ating umaga mga kabayan. So doon rin po sa mga haters, bring it on. Wala, welcome lahat eh. So anyways, yung mga ginagawang kabrostagan po ng kabilang kampo, aayusin natin yan at saka ididebunk natin yan mga kabayan. But before that, dito muna tayo po sa good news na kung saan siguro nakita na ho natin saka yung iba na mga viewers dito, alam na po nila na meron pong programa, ipinakita po yung DICT kahapon mga kabayan na itong programa na to, ito po ang isa sa solusyon na bibilis na po yung internet dyan sa Pilipinas. And also ipakita ko rin po sa inyo yung mga nabigyan po dito ng land titles from DAR Agency mga kabayan. For more details, let's watch this. Kasamang dumalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte sa commencement exercises kaninas ng PNPA Layag Diwa Class of 2024 sa Silang Cavite. Sa arrival honors, nagbeso ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Si VP Sara pa nga ang nagbigay ng welcome remarks sa Pangulo bago ito magtalumpati sa aktibidad. May pagkakataon ding nagkwentuhan at tila nagtawanan ang dalawa. Kamakailan lang sa isang panayam, inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na may hinanakit siya kay Vice President Duterte. Wala pang pahayag hinggil dito ang Pangulo at si VP Sara. Higit 300 national at local government units sa ginasaang magikinabang sa inilunsad na National Fiber Backbone Phase 1 project na layong palawakin at pabilisin ang internet connectivity sa Pilipinas at bigyan ng digital space ang malilit na negosyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. 3, 2, 1. Mas mabilis at maaasahang internet connectivity. Yan ang dala ng National Fiber Backbone Phase 1 project ng DICT na inilunsad kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ng Pangulo na bahagi ito sa layuning digitalization ng bansa na anya'y una na niyang inilatag sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan. Anya, makatutulong ang naturang programa para mas palakasin pa ang internet connection sa bansa. Ang proyektong ito ay may habang 1,245 kilometers na magsisimula sa Lawag City sa Ilocos Norte hanggang Rosas Avenue sa Quezon City. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Dagdag pa ng Pangulo na nasa 346 national at local government unit na konektado sa GovNet ang makikinabang sa proyekto dahil mapapalakas ang kanilang operational efficiency na makatutulong na makapag-generate ng nasa 145 million pesos na potential savings kada taon. Gayon din ang pagkakaroon ng digital lifeline para sa 3,000 mga Filipino, kabilang na ang free Wi-Fi sites para sa direktang internet access ng nasa 750,000 beneficiaries sa Regions 1, 3 at sa NCR. Malaking bagay rin ayon sa Pangulo ang maitutulong nito sa pagpapaunlad pa ng ekonomiya ng bansa, lalo't nagsisilbi ang internet bilang backbone ng kalakalan at transaksyon sa mga komunidad. This is the infrastructure that will open employment opportunities, improve market efficiency, attract foreign investment, and stimulate livelihood across the different sectors of our economy and our society. It will close the digital divide and bring to our people the transformative power of free and fast access to information. It will allow the state to guarantee the people's enjoyment of the internet as a basic human right. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang papel ng proyekto sa hangarin ng pamahalaan na dalhin ng MSME sa digital space na makapagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga maliliit na negosyo sa Pilipinas na malaking bahagi ng economic transformation na isinusulong ng pamahalaan. Kasunod nito, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tutok ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na matapos ang iba pang bahagi ng proyekto sa lalong madaling panahon. We look forward to the completion of the 5
next phases of the National Fiber Backbone Project by 2026. Once finished, the DICT expects to increase the penetration rate from 33%, as it is now, to 65%, reaching 70 million Filipinos out of the current 115 million population nationwide. It will also lower the price to as much as $5 per Mbps. Giit naman ng DICT na ang proyekto ay higit pa sa paglalatag lamang ng mga kable at pagpapatatag ng internet connection. Sa halip ay nagpapakita ito ng pagsulong ng Pilipinas bilang isang digitally empowered na bansa. With the activation of these nodes, we are bringing high-speed internet across to underserved communities, unlocking opportunities for education, healthcare, and economic development. Hinimok naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mas palakasin pa ang kanilang inisyatiba para sa kolaborasyon at pakikipagtulungan upang matiyak na ang bawat Filipino ay magkaroon ng access sa internet. Aabot sa mahigit 700 magsasaka o agrarian reform beneficiaries ang nabiyayaan ng mga titulo ng lupa at farm equipment sa Region 2. Yan ang ulat ni Dan Tegito. Mahigit 10 taon na naghintay si Aling Maria para maibigay sa kanya ang lupang sinasaka nila sa Cordon, Isabela. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng kanyang pamilya na nakatulong sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Marami pong salamat sa ating presidente at sa ating secretary ng DAR. Marami pong salamat at sa wakas, nakuha po namin ang aming mga title. Si Aling Aurora naman, hindi napigilang maluha nang mahawakan na niya ang titulo ng lupa na matagal niyang hinintay. Natutuwa po ako kasi sa tagal ng panahon na bigyan po kami ng parangal, ng ownership o pagkakaroon ng title na ito. Kasama sina Aling Maria at Aling Aurora sa 901 na agrarian reform beneficiaries sa Region 2 na nabigyan ng 1,140 emancipation patents and certificate of land ownership awards at e-titles na mahigit 1,400 hectares mula sa Department of Agrarian Reform. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang pagbibigay ng 80 farm machineries at equipment na nagkakahalaga ng 23.638 million pesos sa mga ARB organization. Formal ding ibinigay ang Certificate of Turnover ng mga farm-to-market road na nagkakahalaga ng 230 million pesos sa mga lokal na gobyerno sa buong Rehiyon 2. Nasa batas po na yung lupa na natanggap ninyo sa loob ng 10 taon, hindi po ninyo pwedeng ibenta yan. Kaya huwag ho ninyong ibebenta, huwag kayong mag-alala. Marami pang tulong, marami pang cabinet members ang darating para tulungan ang mga agrarian reform beneficiaries. Okay, so i-congratulate natin mga kababayan, yung ating po mga kababayan po mga beneficiaries ng DAR, mga magsasaka na nabigyan na ngayon ng lupa po ng ating gobyerno mga kababayan. So congratulations po. So dahil nga nakita po ni FPRD mga kababayan na unti-unti na po ditong dumadami yung mga nagsusuporta ngayon kay PBBM sa Marcos admin at saka di ba nakita rin po natin recently na si PBBM po ay napabilang ngayon sa 100 influence person in the whole world mga kababayan. Di ba kabilang nga si PBBM? Kaya gustong gayahin dito ni FPRD yung style po ni PBBM mga kababayan. Sinabihan na niya si Bibi Sara, kapag maging presidente siya or tatakbo bilang presidente, bibigyan daw ng mga lupa yung mga tao mga kababayan. Gumaya. Dapat siguraduhin lang, walang problema yung lupa mga kababayan. Okay, so forward po tayo. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan yung issue po sa di ba alam mo natin yung e-trike at saka yung e-bike mga kababayan, di ba pinagbawalan na po ng ating gobyerno ng MMDA na dadaan doon sa mga national road mga kababayan. So 4 days ago, marami kasing natikitan, na-impound ang kanilang mga gamit mga kababayan sa sakyan kasi nga dumadaon sila doon sa mga ipinagwawal po na lugar mga kababayan. So syempre si PBBM, kasi nga nakita niya na medyo marami kasi yung natikitan at saka alam niyo ba mga kababayan, yung ticket nila is nakakahalaga ho yan ng 2,500. So malaki ho yan. Yung 2,500 na yan,
malaking tulong na ho yan doon po sa mga kababayan natin po na mga jeepney, mga drivers or e-trike drivers. So ang desisyon dito ni PBM, kinancel na muna. So binigyan dito ng 1 month grace period yung violations makaban o yung programa na po ng MMDA. So ito po ating balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa MMDA na bigyan ng 1 buwang grace period ang paninita sa mga e-bike at e-trike na masisita sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ano kaya ang reaksyon dito ng mga e-trike driver? Si Bernard Ferrer sa detalye live. Audrey, ikinatuwa ng ilang e-trike driver ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan sila ng palugit sakaling masita ng mga tauhan ng MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan pang mabigyan ng sapat na panahon para sa malawak na pagsisiwalat ng impormasyon hinggil sa ban na ipatutupad. Sakop ng grace period na hanggang 1 buwan ang hindi pagtiket, pagbulta at pag-impound. Kung paparahin man sila, ito ay upang maituro ang mga kalsadang gagamitin ng mga e-trike driver at maipaliwanag ang bagong patakaran. Kinansela na ng MMDA ang na-isyong violation ticket at unti-unti nang ibinabalik ang mga na-impound na e-bike matapos ang ibinigay na grace period na hindi muna pagbumultahin kundi papangaralan muna ang mga gumagamit nito. Iyan ang ulat ni Bernard Ferrer. Maaga pa lamang abala na sina Marlon at Eduardo sa pamamasada ng kanilang e-trike sa President Quirino Avenue, Parañaque City. Ang pinagkukunan nila ng kabubuhay para sa kanilang pamilya. Kaya naman ikinatuwa nila ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan sila ng palugit sakaling masita ng mga tauhan ng MMDA. Tama naman po yun kasi wala naman silang abiso sa mga may-ari ng e-bike na kung anong dapat gawin. Dapat may pinapatubad sila na biglaan na lang silang nanguhuli. Ako po ay tuwan-tuwa at ganoon ang pagmamahal ng presidente sa amin ng mga e-trike. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pa mabigyan ng sapat na panahon para sa malawak na information dissemination sa ipatutupad na ban. Hanggang 1 buwan ay hindi muna maniniket at mag-i-impound ng MMDA. Sakaling masita, ito ay upang ituro muna ang mga kalsada na maaaring pumasok ang e-bike at e-trike at ang mga saklaw na regulasyon. Base sa MMDA Regulation No. 24-002 Series of 2024, ipinagbabawal ang mga tricycle, pushcart o kariton, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike na dumaan sa mga national road, circumferential road at radial road. Pero nilinaw ni MMDA Acting Chairman Don Artes na bagamat hindi pa sila manghuhuli, ipinagbabawal pa rin ang mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Inisa-isa rin ng MMDA ang mahakbang nila habang umiira lang 1 buwang grace period. 1, i-inform sila ng regulasyon na nagsasabi na bawal po sila. 2, ituro kung saan yung mga alternatibong daan. At 3, mag-comply doon sa LTO regulations. Ipinaliwanag din ni Artes kung bakit ipinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang bahagi ng regulasyon ng MMDA. Sinabi naman niya po doon sa kanyang interview na napanood niya yung strict implementation ng regulasyon na ito at siya po ay naawa doon po sa kanyang nakita. Kaya minabuti niya nga po na issue yung direktiba. Sinisimulan na ng MMDA ang pagkansela ng mga na-isyong ticket at pagbalik ng mga na-impound na e-bike at e-trike na umabot sa 69 units. Pero muling pinalalhanan ang mga driver ng e-bike at e-trike na magmamatigas pa rin sa pagsunod sa batas trapiko. Pero kung mag-insist ka, meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority, driving without license, or disregarding traffic signs. Sa May 18, tuloy nang ipatutupad ang regulasyon sa mga e-bike at e-trike. Okay, ito po'y kabaliktaran po sa sinabi ng mga anti-Marcos Makabayan na si PBM daw, ang ating presidente, wala dang malasakit sa bayan. Wala dang malasakit po sa mga tao Makabayan, di ba? Si PBM, tinitingnan ho yan, nag-observe niya Makabayan. So siyempre, kapag kailangan talagang ipapakansela po ang ito pong mandato ng MMDA Makabayan, dapat ipakansela muna kasi nga si PBM naawa siya Makabayan. Malaki naman talaga yung 2,500. Pero alam niyo Makabayan,
May mali naman kasi dito sa mga e-trike or e-bike na mga drivers. Bakit? Kung napapansin nyo po, di ba mga how many days na or sunod-sunod talaga yung araw mga kababayan, nasasangkot lagi sa mga disgrasya yung mga e-trike. Napansin ba natin yan? Meron nga lately, 2 days ago, meron silang nabangga po na isang matanda mga kababayan, tsaka patay. Yan nga problema. Kasi ang iba pong mga driver po ng e-trike, nagpapagitna sila lagi mga kababayan. Tsaka ang bilis pong patakbo at sa nastas na sa gitna. So siguro ang magandang gawin dito ng gobyerno natin na i-regulate sila at saka kung dadaan man sila sa mga national road mga kababayan, dapat meron silang sarili po na lane. Katulad po sa mga bike lane mga kababayan. Siguro para sa akin okay yung mga kababayan. Para kung gusto mo lang dumaan doon sa mga national roads, pwede. Pero hindi sila ito lalampas po sa area mga kababayan. Kapag nandun na po, lalo na kapag meron pong mga malalaki po na mga sasakyan. Kasi sila po yung na-discuss mga kababayan. Okay, so forward din po tayo. Dito pag-usapan natin mga kababayan kasi nga diba alam ho natin yung issue dyan sa Cagayan na dumadami po dito yung mga Chinese students at ayon po ng intel ng ating gobyerno, umaabot daw ng 4,600 daw yung bilang ng mga Chinese dyan sa Cagayan mga kababayan. So ngayon, ang balita na yan, pinabulaanan po ng CHED. Kasi sabi nila, tinignan nila yung mga eskwelahan makabayan, ang total lahat po na nakarehistro po ng mga estudyante sa mga eskwelahan makabayan is only 486. Take note, only 486. So ang tanong makabayan, nasaan po yung ibang mga estudyante na mga Chinese daw na 4,111 ba? Sakto ba yung count makabayan? Basta 4,100 plus. Nasaan kayo makabayan? Yan po ang malaking tanong. Kasi nga, siyempre, alam mo natin yung gobyerno, merong mga intel yan. Kapag meron sila makikita doon na kapag merong nakita dito na mga spy na may marami nang dumadami na po yung Chinese diyan sa lugar na yan, siyempre iniimbestigahan nila yung makabayan. So yung una nilang report na nilabas, 4,600, ang ngayon biglang bumaba kasi ayon din ng CHED makabayan, dapat yan po imbestigahan. Bakit? Kasi yung 4,100 plus, ano kaya ang pakay ng makabayan? Di ba ang dami niyan? 4,100 plus. So ito na po ngayon yung inilabas po na balita mga kababayan. For more details, let's watch this. Pinabulaanan ng mga eskwelahan sa Cagayan na maraming naka-enroll sa Chinese o na mga Chinese student doon. Handa namang makipagtulungan ang Commission on Higher Education sa tinutulak na investigasyon sa nakababahala umanong pagdami ng mga estudyanteng Sino sa probinsya. Yan ang ulat ni Daniel Badalastas. Paglilinaw ng Commission on Higher Education, wala raw Chinese students na naka-enroll sa local public colleges at universities sa Cagayan Province. Pero may impormasyong naka-enroll ang mga ito sa isang universidad sa Tuguegarao City. Sinagot din ng CHED ang kaliwat ka ng ulat na umano'y pagtaas ng bilang ng Chinese students sa Cagayan. Handa raw silang harapin ang anumang nakaumang na investigasyon. Giit ng CHED, nahihikayat ang mga dayuhang estudyante na mag-aral sa bansa dahil abot kaya ang gastusin at dekalidad ang edukasyon. Wala rin daw silang natatanggap na reklamo na paglabag ng nasabing eskwelahan. At kung mayroon man, aaksyonan nila ito. Kinontra naman ng concerned private higher education institution sa Cagayan ang datos na nasa 4,600 daw ang enrolled na foreign students. Nasa 486 lang daw ang enrolled as of April 17, 2024 sa St. Paul University, Philippines na mga graduate students at iba-iba ang mga lahi at hindi pawang Chinese students lang. Pinabulaanan din nila ang alegasyong kailangan magbayad ng nasa 2 milyong piso ang isang foreign student sa SPUP upang magkadiploma. Ang totoo raw, nasa $1,000 per trimester lang. Ang mga senador, maging ilang kongresista, nais paimbestigahan ang mga ulat na umano'y pagtaas ng bilang ng Chinese students. Hindi man kailangang maging scientist ka para mapagtagpi-tagpi mo yung mga pangyayaring ganyan, di ba? So normal yan, magdududa tayo. Dapat talaga magsimula na ngayon, magsimula na yung investigasyon, hindi yung maghintay pa tayo na magbuka na natin sa mga pangyayari. Una-una, nananawagan po ako sa CHED na klaruhin po kung ano ang extent ng agreement na ito
At kung totoo po yung merong binabayaran na diploma, di po pwede yan. Imbestigahan po, ito dapat matigil yan. Si Congressman Ace Barbers naman may pinagtataka. Yun ang titingnan din natin doon sinasabi natin mga estudyante. Di ba? Yun nga hindi nga marunong mag-English, abay nakakakuha ng masteral degree sa mga university niyan. Pagka nakakuha yan, hindi nga marunong mag-English yan. Ano ibig sabihin? May binayaran yan. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva na silipin ng CHED at National Security Council ang napaulat na degree for sale na dawit din umano ay mga Chinese students. Kapayapaan! Kinalampag naman ng grupong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ang labas ng Chinese Embassy kasunod ng mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ngayon ang napaulat na pagtaas umano ng bilang ng mga estudyante sa Cagayan na di umano ay Chinese students. Kaya po kami tumitindig ngayon upang makiisa sa panawagan ng Pangulo. Panahon na kasi karamihan sa ating mga kababayan ay walang pakialam. Bahala na kung anong mangyayari. Pero ito na yung pagkakataon natin para ipahayag ang ating suporta sa ating sariling bansa. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating Pangulo. Inihayag naman ng Bureau of Immigration na nasa 1,500 ang mga Chinese national ang binigyan nila ng student visa sa Cagayan. Always report it po to the Bureau of Immigration. We have our helpline, facebook.com/immigration.helpline.ph upang i-report niyo po yung mga pangalan, yung mga identity, yung mga information about illegal aliens in your area para matugis na po natin itong mga ito. Giit pa ng BI, nagbibigay lang sila ng student visa kung ito ay inendorso ng isang universidad o paaralan at kung aprobado ng Commission on Higher Education. Tingnan nyo makabayan, only 1,000 plus or 1,600 yata yun. Yung nabigyan po na ng student visa ng BI. So ibig sabihin, yung sobrang makabayan, baka spy yun. Baka mga sleeper cell makabayan. So at least ito po inimbestigahan kasi delikado talaga ito, baka kinamagahan pagising po ng mga taga-Cagayan nun, baka na-infiltrate makabayan. Delikado baka tulog tayo, parang gising na tulog may term yan parang tulog na gising makabayan. Mali yata yun. Anyways, forward tayo po sa ating next topic. But before that, doon na po tayo sa mga kabalbalan po ng ibang mga vlogger makabayan. I-debunk natin. At syempre, isarmar natin si Erica Mapagmahal, nandiyan po si Leonardo Manansala, Flaviana Abela, hi to Susan Boteres, Florife Gumapak, hi to Angelita Holsinger, Joel Meleton, nandiyan po si Belia Bautista, hi to Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, nandiyan po si Tarhata Pagaryungan, Collie Omas from Singapore, Daniel Lloret, Lisel C, Gerardo Azorin, Goyong G.I. Joe, and hi to Benz Maglaya. Okay. So makabahan ko, una po natin papansinin yung ginagawa pong kabulusagan ng ibang mga vlogger. Ipapakita ko muna sa inyo makabayan yung iba po sa mga statement ni Efelisa doon po sa interview niya kay Katonying makabayan. For more details, let's watch this. My favorite is, I'm doing Love for All because I'm going to run for Senate. Sabi ko, pati ba naman yan? Nilagyan ng... Sa isang eksklusibong panayam kay First Lady Lisa Marcos, isa-isa niyang sinagot ang mga isyu na iniuugnay sa kanya bilang asawa ng Pangulo. Kabilang sa mga natanong sa kanya ang hinggil sa umano'y plano niyang tumakbo sa pagkasenador. Sinasabing front lamang ang medical outreach program na Love for All project ng First Lady para sa kanyang plano na kumandidato sa isang government position. Sa interview, binanggit ng First Lady na matagal nang nababalita ang kanyang pagpasok sa politika. Sa katunayan, noong naninirahan pa ang kanilang pamilya sa Ilocos Norte, marami na umano ang nagsasabi na tatakbo siya sa isang local position sa kanilang lugar. Because I teach election law. Alam mo kayo, hindi ako registered voter. Mag-isip naman kayo ng konti, di ba? That's rude. Extend your brain just a little bit. If I'm not a registered voter, how can I run in either? So this one's chicken feed. Natanong rin ng First Lady sa kanyang reaksyon hinggil sa naging pahayag ni dating biliran Representative Glenn Chong na nais niyang sampalin ang unang ginang. Ginawa ni Chong ang pagbabanta sa isang rally sa Maynila noong Marso. My first reaction was, you're an officer of the court. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. So he was part of our
He was part of our election team. So why to say that we cheated? Samantala, inamin din ni First Lady Lisa Marcos sa interview na may sama siya ng loob kay Vice President Sara Duterte. Sinabi nito na nasaktan siya nang tumawa umano ang Vice Presidente nang tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente. Ayon kay First Lady Lisa Marcos, sumama ang kanyang loob dahil alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat para protektahan si VP Sara. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. Sa ngayon, wala pang komento si VP Sara higit sa mga naging pahayag ng First Lady. Tingnan nyo, ganun po kabait po si Efelisa Makabayan. Ang hiningi lang dito ni Efelisa doon kay VP Sara, kahit mag-sorry na Makabayan, di ba? Kahit lang mag-sorry. Pero hindi kasi yan ginawa po ni VP Sara Makabayan. So para sa akin, no, talagang si VP Sara, she deserve it. Nang ganun po ang nasabi po ni Efelisa Makabayan. Alam nyo po, sa tingin ko parang ang sarap siguro kausap ni Efelisa Makabayan. Napansin ba natin yan? Para siyang parang katropa mo lang, parang talagang parang lang yung karaniwang tao lang, yung parang mapagkumbaba Makabayan, yung ganun po kausap natin. Yan kasi ang napaganda kapag lumaki ka sa mga okay po na mga pamilya Makabayan. Yan kasi napaganda. So before po natin pag-uusapan po yung ibang mga vlogger Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung simpatya dito ni Secretary Larry Gadon doon po kay Efelisa Makabayan. For more details, let's watch this. I sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. I understand how she feels dahil kasi yung mga pangyayari ngayon at yung mga nakaraan pang mga pangyayari ay talaga nagpapakita na masakit para sa kanya dahil unang-una itong sukdulan, itong nangyari sa Tagum kung saan yung sinasabi nila na peace rally and prayer rally, hindi naman ganun ang kinalabasan, kundi naging destabilization rally. Dahil na saan ka ba naman nakakita na prayer rally pero kung ano-anong masasama ang pinagsasabi nila against President Bongbong Marcos and kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Of course, masakit talaga yon dahil unang-una si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyong ginagawa ni President Bongbong Marcos upang isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak nating mga challenges dito sa bansa. And still, merong mga tao na supposed to be ay kasama nila at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang posisyon sapagkat the Vice President should be one with the President in facing the challenges of our country. At dapat yan ay samahan niya ang Presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si VP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. Kilala ko naman si VP Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-examine kung ano dapat yung position niya sa mga bagay-bagay na yan. Kaya ako ay si First Lady ay talagang nasaktan dyan sapagkat alam nyo naman sa loob ng napakaraming taon ay sinuportahan niya si President Bongbong Marcos. Hindi lamang yun. Isipin nyo ng kanyang minahal at pinakasalan
at sinamahan sa buhay si President Bongbong Marcos. At that time, nadapang-dapa ang mga Marcos. Dapang-dapa, talagang gupong-gupo. Yung panahon na yon ay doon niya sinamahan si President Bongbong Marcos. Kaya, sa mga pangyayari na yun, na nakikita niya na ginagawa naman ng lahat ng ating presidente upang ang ating bansa ay maiahon. At merong tao na dapat ay kasama niya sa pagbabangon ng ating bansa ay yun pa ang nakikita na tumataliwas dahil sa mga pangyayari, mga sulsul, mga kung ano-anong mga plano ng ibang tao na sa paligid niya. Kaya ako ay sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, so agree na agree ko doon sa sinabi po ni Secretary Larry Gadon Macabayan na dapat iisipin na dito ni Bibi Sara at re-examine niya ang kanyang posisyon Macabayan. Di ba? Doon po sa sinabi po ni Felisa na kung saan parang feeling niya kasi na trinidor siya ni Bibi Sara Macabayan. Well, most likely, ganun po ang nangyari. Trinidor talaga siya ni Bibi Sara at ng pamilya Duterte Macabayan. So sa akin, no, talagang mag-isip dito si Bibi Sara. Sinabi na nga yan ni Barry Gutierrez Macabayan. Kilala ba natin si Barry Gutierrez? Yung pink clown Macabayan. Sabi niya, ang kapal-kapal pa daw ng face ni Bibi Sara kapag nandyan pa rin po siya sa DepEd Secretary Macabayan. Tapos, di ba, sakto naman talagang sinabi po ni Barry. Kaya nga si Barry ngayon, kinuyog po ng mga DDS Macabayan. Tama lang po ang sinabi ni Barry Gutierrez na dapat lang, kasi nga itong si Bibi Sara, kung nandyan pa rin po siya bilang DepEd Secretary, makapal po ang kanyang face Macabayan. So, dapat mag-isip po siya. Okay, so, ngayon Macabayan ko, well, puntahan na po natin yung manggunggong po na talagang inalipusta na dito at saka parang nilalait nila si FL Macabayan kasi sabi po dito ng mga DDS, sabi niya ano daw ang ambag or naiambag daw or silbi ni Felisa sa mamayang Pilipino Macabayan o ano ba yung ambag niya. Alam niyo po dito po sa mga nagsabi niyan, siguro hindi na alam Macabayan kung ano po yung ginagawa po ng isang First Lady or specifically ni First Lady Lisa Marcos Macabayan. Kahit hindi tayo doon mag-touch po sa ipinakita ko kahapon yung mga meetings niya sa mga local artists, doon po sa isang movie producer, sa iba pong kumpanya Macabayan. Dito itong malaking sampal po sa mga DDS na nagtanong ano daw ang silbi ni First Lady Lisa Marcos Macabayan. For more details, let's watch this. Staff o empleyado nito. Isa sa mga unang inayos ang kinakainan o cafeteria ng mga empleyado. Ang itsura noon. At ito ang cafeteria ngayon. Si Marivic Manlapig, 23 taon ng empleyado, kaya't di napigilang maging emosyonal. Parang ang tingin namin sa amin, importante kami sa kanya. Kasi kami... O di ba? Isampal natin yan sa kanila Macabayan. Kapag tatanungin tayo, ano daw ang silbi at ambag daw ni Felisa Macabayan? Yan, nagawa ba yan ni FPRD o nagawa ba yan ng kanyang wag natin isama si Hanilet Macabayan. Bakit sa Evan? Kasi si Hanilet hindi ba napupunta dyan sa Malacanang Di ba hindi napupunta? Pero sana naisip po yan ni Digong Macabayan. Tsaka nandyan po si Bibi Sara. Kasi Bibi Sara mag-advise dun kang Digong Macabayan. Di ba? Bakit hindi ho yan nagawa ni Digong? Siyempre, binulsa yung 51 billion Macabayan. Binulsa yung mga confidential funds. Hindi lang inayos ang Malacanang. Pero naisip po yan ni Felisa Macabayan. So meron talagang malasakit po si Felisa sa kanyang mga tauhan at sa taong bayan Macabayan. Ngayon po'y taliwas sa mga sinasabi na magunggong po ng mga vlogger ng mga DDS, wala dang kwenta si Felisa Macabayan. Okay, so pupunta tayo dito sa mga pang-alipusta nila, panlight nila kay Felisa. Ano nangyari sa Ivan? After po nagpalabas ng interview si Katunying doon po kay Felisa Macabayan, abay, di ba, alam ko po na nasaktan dito, nagpanik at saka talang naember na sila, nawindang sila sa mga sinasabi dito ni Felisa.
At saka napansin na baka kabayan, siyempre yung outlook po ni Felisa na kung saan para sa akin napaka-simple talaga. Totoo naman talaga, simple lang po si Felisa. At saka ang kanyang beauty mga kabayan, simple lang po. Pero kapag sasabihin nila, bakit daw umitim si Felisa? 'Di ba nagpatan siya mga kabayan? 'Di ba sinabi po ni Felisa na nagpatan siya? Nagpatan siya, nagja-jogging siya, walking diyan sa labas. So normally, medyo magbabago rin po ang kanyang skin mga kabayan kasi nga nagpatan siya eh. Pero siyempre, ito pong mga DDS doon sila tumitira mga kabayan. Hindi sila tumira doon sa mga sinabi po ni Felisa bagkos ang tinira nila yung outlook ni Felisa. At ito rin po yung sample po na mga pinagpakalat niya dyan sa Twitter, sa Facebook na kung saan sabi dito tapos mga galit ang mga tambaloslos team, lalo na ang mga 30,000 club na mga dugyot ang mukha. Sabi nila, ang tinarayan, yan ba mga kabayan? Ang nagtaray, alam ko natin, kinompare po yung beauty ni Felisa doon po kay BP Sara mga kabayan. Magunggong kasi yan. Ang picture po ni BP Sara, yan po ay edited mga kabayan. Ang picture po ni BP Sara, yan po ay may filter. Hindi ba nila alam yan? At saka bakit naman, ito pa, meron pa siyang post na iba mga kabayan, pakita ko lang sa inyo. Like for example, ito rin po, na ito pinakalat nila, sabi nila, let the battle begin. Bad shot, good shot. Supported by syndicates daw si Felisa. Ang dito po kay BP Sara, voted by 32 million. Saan ka poposta? Ay siyempre dito pa rin kay Felisa mga kabayan, kung sinasabi nila na let's say na voted po ng 32 million itong si BP Sara, mas marami diyan yung loyalista mga kabayan. Diba? Nagsabi na nga si Trillanes, nagsabi na yung ibang mga Duterte supporters na mas marami po yung mga loyalista. Kaya nga umabot sa 32 million yung boto po ni BP Sara dahil po yan sa mga Marcos makabayan. Pero siyempre, binodol nila, inuto nila yung mga loyalista. Okay? So, puntahan natin makabayan. Dahil gusto nila ng battle dito ng pagandahan, unang-una, bakit naman nila i-compare yung beauty ni BP Sara dito po kay Felisa makabayan? Si Felisa ay she's already 65 years old na ba? If I'm not mistaken, 64 or 65 nandyan makabayan. Ito pong si BP Sara, 40s pa lang siya makabayan, 42 ba? Diba? 42 o 43 nandyan makabayan. Kasi kaedad siya ni Sir Ivan eh. Nasa mga 42 o 43 ang edad niya. Tapos compare doon sa 20 plus po na edad makabayan, siyempre mag-iba talaga yung anyo nyon. Bakit lang i-compare? Dito natin compare makabayan nung kanilang kabataan. Doon po sa, I think this is high school life makabayan. I-check natin, I think this is high school time or college time yata yan. Sino ang maganda makabayan? Please comment dyan sa baba. Diba? Sino maganda? Si BP Sara o si Attorney Lisa makabayan o si Felisa? Isang picture pa. Alam niyo ba na mestiza si Felisa makabayan? Yan, walang edit-edit yan. Kasi sa panahon po ni Felisa, wala pang filter makabayan. Wala pang pang-edit po sa time po ni Felisa. Pero sa panahon po nito ni BP Sara, meron na pong filter, meron pong pang-edit makabayan. Tapos i-compare ninyo ang beauty ni Felisa dito kay BP Sara. Dapat i-compare natin sa kanilang kabataan pa na time. Yun po ay fair na battle makabayan. Sino maganda? Siyempre si Felisa makabayan. Mestiza yan eh. Mestiza. Ay mestiza man siguro. Mestiza naman po itong si BP Sara. Pero iba talaga yung hugis ng mukha ni Felisa makabayan, no? Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sinabi po dito nila ni Sas at saka ito pong si makabayan, ito pong si Maharlika. For more details, let's watch this. Ang gusto kong tanungin, yung kanyang hairdo. Ang kanyang outfit muna. Ano yung na-notice mo sa outfit, yung kanyang portrayal? Wala tayong ayos ng hair, walang makeup, ganyan. And nakapambahay lang. Sa kanya, parang, yes. Sabi ko nga doon sa vlog ko, parang yung hindi nabayarang labandera. Nalugi. Oo, pati yung makeup niya, hulas, diba? Na parang iniisip ko nga, wala ba nag-aalaga kay Mrs. Lisa Araneta Marcos bilang isang first lady? Yung makeup niyo po hindi plakado, nagmamantika at dry yung skin. Anthony, tsaka yung lighting mo. Yes. Cute naman talaga sila, like a stuffed toy, diba? Like cute din naman si Kiropi, diba? Cute.
Yan lang ba argumento lang mga kababayan? Parang nilalait niyo yung tao. Siyempre yung tao, simple lang ho yan. At least nakita natin po yung totoong beauty po ni Efelisa mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Alam nyo ba, yan pong sihitan mga kababayan, yung gung na yan ay puno ng filter yan. May live kasi ito pong si Bagong Lipunan mga kababayan, si Kaloy Roy, nang sabi niya, nung una niya daw na-meet itong si Maharlika, pagkakala niya kasi makabayan na maganda to sa personal. Nung nakita niya in personal makabayan, okay, ganun ba? Ganun ang reaksyon po ni Kaloy makabayan. So ibig sabihin, hindi po maganda itong si Hitad. At ang kanyang mga vlog, lahat makabayan, gumagamit siya ng mga filter. Pansin ba natin yan? Puting-puti ang mukha makabayan. 'Di ba? Parang ang kulang na lang, parang salamin eh. Ayoko sabihin. Bakit basta kulang, salamin na lang eh. Ang puno po ng filter makabayan. Kaya nga sinasabi nila at binansagan nila si Maharlika na Miss Filter makabayan. Kasi lahat po ng kanyang post po doon sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga reels, puro yan filter makabayan. Bakit? Ayon po sa nakita sa kanya, ayon po dito ni Kaloy Roy makabayan, merong bukbukin pala yung mukha ni Maharlika. Bukbukin pala. Tapos may gana siya na manglait kay Efelisa makabayan. At least si Efelisa, mauta makabayan, well-educated, at talang magaling po. Kahit i-combine pa itong si Hitad at saka itong si Sas makabayan, na anlayo talaga. Mas edukado po itong si Efelisa. At kitang-kita ho natin na talaga siyang, ito'y magaling po na isang attorney makabayan. Pabalik na natin itong si Sas. Bakit? Nilalait niya. Siyempre, si Efelisa makabayan, ikaw Sas, hindi makaganyan mo yung mukha mo kung hindi ka naparitoke. At kahit niritoke pa yung mukha mo at saka yung baba mo. wag na, baka magalit eh. Kahit na niritoke mo yung mukha mo, mas okay para tingnan yung hipon. At kahit anong nudnud mo na mga medisina dyan sa mukha mo, mukha ka pa rin pong lalaki Sas kontra kay Efelisa. Diba? Ibastusan yung tirada nyo. Ibastusan ka rin na Sir Ivan. Diba? Pangit kasi ang kanilang argumento makabayan. Nakabastos talaga eh. Dapat ang kanilang titirahin dito, yung argumento, yung mga statement na sinasabi po ni Efelisa. Pero una lang nakita, yung outlook makabayan, magunggong talaga eh. Itong si Sas, hindi siya maganda makabayan. Lalaki pa rin yan eh. At lalaki pa rin talaga siya. Kahit nagparitoke ang kanyang mukha, mas okay patingnan yung hipon. At pati rin po itong si makabayan, itong si Jason Sas, sumakaggunggong tumatangdan to eh. Alam niyo ba ang sabi niya? Wow, Tonyeng, bad shot siya sa akin. Wow, Lisa, mukha kang bad girl. Sabi niya dito, in this portrait, you also look like an old junkie too. Bad shot. Old junkie to. So nilait niya si Efelisa makabayan, siyempre yung kumunot na. Sabi niya old junkie daw eh. So 'di ba yun yung term sa mga medyo yung skin makabayan nag-iba na. Yan po ang term po ni Jason Sa. Mas kalait-lait pa nga itong si Jason Sa makabayan. Mas kalait-lait itong gunggong nito. Unang-una, alam mo natin siya po'y bayaran 1 million per month. Itong si Jason Sa, may sakit niya makabayan. Dapat siya ngayon tumino dito, dapat siya magbago dito kasi meron siyang sakit makabayan. At ang kanyang sakit, unti na po araw-araw itong lumala makabayan. Napansin niyo ba sa kanyang mga vlog, lagi siyang ubo ng ubo makabayan, tapos may gana siya manlait dito kay Efelisa. Dapat siya po ay magbago dito kasi nga siguro, alam na ho natin. Ayaw ko sabihin eh. Ang pangit kasi nga, siyempre, yung mga viewers natin dito na mga, yung talaga makaba, baka mapagsabihan naman tayo eh. Siyempre, konti lang naman yun. Pero kapag siguro, gusto kong bardagulan tayo makabayan, matitikman la si Ivan. Sorry. Alam ko po, mayroon naman maging sa akin eh. So anyways, makabayan. Yan ba ang gusto ninyo na maging leader si Pipi Sara makabayan? Na kung saan kanyang pamilya, napaka-tridor, at saka talang mahirap po manbudol makabayan. Nakalungot kasi dito, marami pa rin sila na mauto makabayan. Kasi siyempre, itong si Iferade, magaling naman talaga sila na magsalita, pero hanggang salita lang po. Puro lang mga promises. Promises, kahit isa, wala pong nangyari makabayan. Okay, so before tayo mag-jump po sa next topic, isama natin si Noel Narcida, nandiyan po si Rose Guevara, Hachu Lily Tapawan, Jojo Mapa, Rodel Aglipay, nandiyan po si Shannon Reyes, dyan sa Muntinlupa, shoutout daw kay Ivan Mackenzie na nandyan sa Canada. Hachu Betty Bautista from Aloha, Hawaii, nandiyan po si Simply Tokis Vlog, Helen Cabayao from Toronto, Canada,
Biyahe ni EJTV from South Korea. Hi to Ashen, Tamara Ruiz, Benji Sumailo from Molino, Bacoor, Merjane Tan. Hi to Margarita Alunar at saka hi daw sa kanyang mga anak nandyan sa Pinas at sa Malaysia na ang Marquez siblings. Shout out kay Malo at saka ang family na nandyan sa Gaynilo and Laudi family. Hi to Evelyn Garcia, Catherine Reliera from UK, head daw sa kanyang pamilya na Rerelia na nandyan sa Nagilian, La Union. And hi to Rosalie Descalzote. At saka siyempre hi po sa lahat po ng mga thank you so much doon po sa mga nagko-comment dyan sa ating comment section. Okay, sa bakaban ko, ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Atty. Claire na kung saan sinampo niya dito si Harry Roque, si BP Sara at saka si Digong Makabayan. For more details, let's watch this. Yung mga hinaing ng unang ginang ni First Lady kay VP Sara. Liza. Di ba? So, lumalabas talaga dito na mukhang mas matimpi si PBBM. Well, anyway, kasi babae. Napikon na siya. Oh, bakit nga daw ba siya napikon, mga kayubi? Napikon siya yung yung unang-unang sinabihang bangag si Pangulo. Siguro yung iba pa medyo na napagtitimpian pa niya. Pero saka at the same time, partner, yung time na yon, yung unang prayer rally sa Davao, nabanggit din kasi yung pangalan niya. About yung taking drugs. Hindi na nakapigil si si First Lady. Tapos nung binanggit niya ang bangag, tapos nagkita sila ni Sara. I don't know, mga kayubi, I don't know kung kayo ba si VP Sara at yan ang sinabi ng magulang mo, mga kapatid mo. What should be your reaction? Should you say sorry? Sorry po, hindi ko po mapigil ang tatay ko, ang mga kapatid ko. But I would be the one to apologize. Sa susunod pa pagsabihan ko. Should that be the right reaction? Or dead ma ka lang as if walang nangyari? Dead ma siya, no? Nakita sa video nung paalis sila partner papuntang Vietnam. Sa upuan. Hindi rin. Kasi ito nga sabi niya, may bumati daw sa kanya. Sabi niya, ang ganda mo, parang gano'n, maganda ka. Ay, hindi nga bangag parang so parang nagpapasaring na siya. Pero dead ma pa rin kay VP Sara. So di ko alam, mga kayubi, kasi the way I see it, ang basa ko sa hindi pag-react ni VP Sara, parang walang pagsisisi dun. Parang ang dating is walang mali sa ginawa doon sa prayer rally. Diba? So, samantalang, welcome pa rin siya ni PBBM. Parang ikaw na yung mahihiya kasi opposite yung pinapakita ni PBBM. Instead na violently mag-react, wala. Ako din, Atty. Claire, personal kong opinion, yun din ang inaasahan ko kay Vice President Sara. Yung out of delikadesa. Di ba, magsusorry siya sa ngalan ng aking mga ganon. Wala po kong kinalaman doon. Pero wala, quiet siya. Oo, di ba? Imagine mo, lahat na nasa paligid sa'yo, against kay Pangulo. Pero ikaw? Wakasay. Parang okay lang. Nagtatawag na sila na baba, resign. Di ba? Singhot. Gano'n. Waka pa rin say. Tapos nandiyan ka pa rin, DepEd Secretary ka pa rin. And Vice President, of course. Wala tayong magagawa doon, partner. Pero yung DepEd Secretary. Siyempre, partner, malaking pondo. Highest to na pondo. Pinibigay sa base sa Constitution. So, mawawala yun. So, sa akin lang, mga kayubi, siguro, minsan, dapat isang tabi yung pagiging politiko. Dapat umiral yung pagiging makatao. Diba? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila in between. Hindi ko alam kung ano ang attitude ni First Lady. Pero dapat tingin ko kung itong ginawa ng tatay mo, tapos ang bait-bait naman sa'yo ni PBBM, ikaw na yung magpahinto. Pero sabi nga natin, mga kayubi, hindi niya kaya, attorney. Hindi siya magpapahinto. Anong hindi niya kaya? Ang tatay niya. Hindi niya kaya. Pinag-usapan na namin to kahapon. Pinag-usapan natin to, mga kayubi. Kaya niya tatay niya. Yung tatay niya ang may hindi kaya sa kanya. Inamin niya yun. Sinabi niya na ang nagdidikta sa kanya si
Inday. So, di ba, kung ganyan kakalakas at ganyan ang tingin sa'yo ng tatay mo, hindi ba mas magandang ikaw na yung mamagitan? Oo. Kaya lang, kasi yung ginagawa ng tatay mo sa kanong mga nakapaligid sa'yo na nag-a-asking for the resignation of PBBM, ikaw kasi yung makikinabang. Siya yung susunod attorney. So, ikaw ba na makikinabang, ipapahinto mo ba yung hindi magandang ginagawa? Parang doon ka nag-iisip ka ngayon. Doon ka tumutulay eh. Oo. 'Di ba? Oo. Ano uunahin mo? Yung pagiging makatao mo o yung iniisip mong pakinabang mo? Siyempre, alam mo na, attorney. Saan ka doon? Oo. Diba? Kasi doon sa may pakikinabangan mo, kamag-anak mo lahat to eh. Saka mga kaibigan mo. Tsaka siya yung susunod eh. Kung magsusorry ka at magiging makatao ka kay PBBM, ay wala ka. Diba? Mas mabilis maging presidente dito sa kabilang side. Exactly, attorney diba? Claire. So, yun lang yung sa akin. Kaya lang, sabi nga natin, hindi titino ang bansa. Kasi, kung ever since 2022 pa lang, kauupo pa lang, ito na iniisip nyo, siraan si PBBM. Para alam na kung anong tatahakin, diba? Attorney Claire, oo. Kaya sabi ko nga meron ako nadinig na ganyan eh. Siguro aside from Percy Lapid, meron pa mga iba na may nag-iisip na yun talaga yung tahak. Parang pinaplano. Hindi ko nasabing totoo to. Pero may mga nakakapagbasa ng movement. Na sana hindi totoo, partner. Siyempre, basa lang naman nila yun eh. Diba? Prediction lang nila yun. Pero sana hindi. Kaya lang parang nangyayari kasi. Tapos, sabihin ni Atty. Harry Roque na parang dapat ang magbigay na, kasi sinabi kasi ni First Lady na bad shot na siya sa akin. Parang gano'n, di ba? Parang ang nagdidiman pa dapat ng respect daw ay si VP Sara. Nako po. Sa akin, ang respeto, kumbaga love begets love eh. Di ba? Kung pinigyan ka ng pagmamahal, respeto. Dapat karespeto ka din. Di ba? O nire-respeto mo rin yung ibang tao. Correct. Kasi kung sa inyo nag-start yung mga masasamang salita, pero hindi kayo pinapatulan. Oo. Inaasahan nyo ba? Anong asahan? Anong asahan natin? Diba? Anong asahan natin kay First Lady na maramdaman niya? Hindi ko kinakapen si First Lady Diba? Hindi ko rin man kasi alam kung anong attitude niya. Pero, kung gusto nila pareho ng respeto, dapat maging respeto sila at dapat marunong din sila ng respeto ng kapwa nila. Hindi pwedeng kayo lang ang re-respetohin dahil matatapang kayo. Oo, tapos kami, kung magsalitaan nyo kami, di ba? Diba? Yun, di ba? So, and that's politics in the Philippines. Pero parang mas magulo ngayon, mga kayubi. Sa nakikita mo, attorney, ha? Kasi nung panahon ni Pinoy, di naman na nakialam nung umalis siya sa pagkapangulo. Tahimik na siya, hindi na siya nakikialam kung anong gusto ni Pangulong Duterte. Ngayon talagang no? Ngayon parang gusto niya may hand pa siya eh. Harap. Parang may gusto pa siyang dapat gawin. Kaya ito, mga kayubi, nakita niyo ba na parang sinabi niya na kung ikaw magiging presidente, VP Sara, teka lang, balik tayo. Kaya nga ito si Pangulong Duterte, hindi natin alam kung kailan pa magsasabi ito ng tama. Kung yung sinasabi niya ba galing na sa loob niya, galing sa utak niya, saan galing o bibig lang, hindi natin alam. Sinabi niya noon, mga kayubi, please lang, remember this, sinabi niya na ayaw niyang patakbuhin si VP Sara na presidente. Una, bakit? Babae daw. Sinabi niya yan. Diba? At saka siya nga, ayaw na nga niya, di ba? Sabi niya, in the middle, may drama pa siya. Sabi niya na gusto niya nang umalis pagka-presidente kasi nakakapagod. Bakit mo ngayon pinupush yung anak mo? At sasabihin mo na pag ikaw naging presidente, so may balak. So dinadaya niyo lang kami na walang balak, chuchu. Meron. Drama, di ba? Sabi niyo na yung totoo. Wag yung drama-drama. Well, anyway, Tate Diggs is known for that. Daming gimmick. Di tatakbo, yung sinabi niya, tapos mesab, tatakbo. Sinabi niya kahapon, tapos ngayon iba na naman tapos magpapakalbo si VP Sara para sabihin lahat ng tao gustong tumakbo si Tatay Diggs. In fact, tatakbo pala. Diba? So, let's be truthful. Wala na yung drama-drama. It's for the country. Isipin natin yung sa Diretso lang tayo kung ano yung dapat nating
gawin. Kung ano yung nasa isip natin, kung ikabubuti sa bansa natin, yun na lang. Sige na lang, oo. Kung ayaw patakbuhin, huwag patakbuhin. Kung gustong patakbuhin, sabihin nyo na. Wala nang drama-drama. Wala nang ganyanan, Attorney Claire. Ito, the way I see it, pagsasabi ni dating Pangulong Duterte na, kung tatakbo ka, so, mind conditioning yun sa tao. Ano ang pamimigay? Lupa. Lupa. So, pangmasa. O, bote na natin si kasi lupa ay pamimigay niya. Nung panahon ba niya, ilan bang lupa na pamigay niya? Yun lang ang tanong doon. Ito nga, partner, babalikan ko lang, pero matagal na to. Oo. Yun ngang lupa sa di ba? Yung lupa nga sa Prayer Mountain na napunta sa kay Pastor Kibuloy. Supposed to be, sila din naman nag-reveal, isi-sequester nga. Oo. Agricultural yun, partner. Ilang ektarya yun? Agricultural. Naharang Sabi ni Pastor Kibuloy, ang lumakad para hindi ma-sequester, si Pangulong Duterte. Di ba? Hindi naman napamigay sa mga farmers. Meron pang kaso yun, partner. Illegal conversion from agricultural, ginawang non-agricultural. So, hindi na nataniman. Dapat na-demanda do si Pastor Kibuloy. Nalakad daw. So, kung anong lakad man yan, hindi natin alam anong lakad. Basta inamin nila, nilakad nila, kaya parang hindi nagkaroon ng kaso. Dahil dapat makukulong siya lang for 6 years for the illegal conversion of the agricultural to non-agricultural. So, ba't hindi yun napamigay? So, ngayon, nagsasabi tayo, pagtatakbo ka, lip service, puro salita, gawa na lang muna. Gawa muna sa pagiging DepEd. Nahin muna yun. Ayusin mo na lahat yung school, saka yung sobrang init sa klase. Electric fan. Ang layo ng tingin, partner. Ang layo ng tingin ni Pangulong Duterte. Samantala, ito yung trabaho ng anak niya, dito ka muna pumokus. Kasi hindi pa ito nasusolve. O diba, nambubudol si Duterte Makabayan, si FPRD. So tandaan, kapag mananalo bilang presidente po itong si BP Sara sa 2028, tiba-tiba sa Makabayan, yung lupa sa Pilipinas, mapupunta sa kanila. Tatandaan natin yan. So anyways, any comment, reaction, or suggestion po dito sa ating mga topic ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba sa ating comment section at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, lumuluhod po ako ngayon sa harap mo upang mag-alay ng aking pasasalamat sa iyo para sa araw na magsisimula na. Naway pagpalain mo ang buhay ko at ng aking pamilya. Alisin ang lahat ng aming mga pagkakabalisa, takot at sakit, at ipakita ang iyong pagmamahal at habag sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo nawa ang aking mga kaibigan at ang mga nananalangin sa iyo. Sana makalakad kami sa bawat hakbang sa ilalim ng iyong pagpapala at pangangalaga. Salamat sa pagkapangyarihang Diyos, aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.